Inis na inilibot ni Mika ang mga mata sa kabuuan ng mansyon ng asawa. Remind me again kung bakit ko ginagawa ito. Baling niya kay Maki. Kasalukuyang bitbit nito ang isa niyang maleta. Kahit pa ang bigat niyon ay walang mababanaag na discomfort sa anyo nito. He looked immaculately cool and deliciously handsome. Gani-gani na niyang kutusan ang sarili sa malanding isipin na iyon. Simula nang halikan siya nito ay hindi na niya maiwasan ang kakaibang damdamin na binuhay nito sa kanya. It was as if she wanted him to kiss her again. Erase. Ibinalik niya ang utak sa kasalukuyan. Nandito ka dahil dito ang bahay niyo ni JC. We're going to live under the same roof. And we are going to sleep in the same bedroom. Sa huling pahayag nito ay mulagat na napabalik ang kanyang mata sa lalaki. Hep, wala sa usapin natin iyan, Maki. I only agreed na sa isang bahay tayo tumira until, hindi niya nagawang ituloy ang nais sanang sabihin. Alam nito kung ano iyon. Pumayag siyang tumira sa bahay nito dahil sa pangako nitong ibibigay ang annulment sa kanya. He told her he just wanted to spend time with her son without the shadow of a broken family around. Kahit naman siya ay ayaw iparamdam sa anak na bunga ito na isang pagkakamali. She tried her best to make Chase feel whole despite his parents' differences. Napabuntong hininga siya sa isiping iyon. Mahina talaga siya pagdating sa anak. I'm not going to sleep in your bed, Maki. That's fine now, giit niya. Nagkibit balikat ito. Don't worry, my bedroom has an extension room. You can't sleep there. Hindi ako namimirit ng babae sa kama ko. I never had to. Presko nitong sagot. Napataas ang isa niyang kilay sa narinig. Kapal talaga, si Muse silently. Mula sa puno ng hagdanan ay nagpakita ang isang matandang babae. Bago pa ito makalapit sa kanila ay malapad na ang ngiting nasa mukha ni Mika. Nakalimutan niya ang pagkairita sa asawa pagkakita nito. Niyakap siya nito ng mahigpit. Mika, iha, I miss you so much. Bakit ngayon ka lang bumalik dito? Ramdam niya ang mainit na pagtanggap nito sa kanya. Mama Moni, I miss you too. She really missed her mother-in-law. She loved her like her own mother sa kaunting panahon na nagsama sila ng anak nito. Bakit kasi bigla ka nalang umalis nang walang pasabi? You made me so sad, pero ngayong nandito ka na, magkakaroon na ulit ng buhay ang bahay na ito. Masayang ipinagdikit pa nito ang mga palad. She almost laughed at that familiar gesture. Mami, sa ginagawa niyong yan, makalalong magbago ang isip ni Mika. Tila batang sabad ni Maki. Napasimangot ang ginang sa sinabi ng anak. Marahang tinampal nito ang balikat ng huli. Manaman, anong ginawa ko? Defensive na tugon nito. Ikaw ang dahilan ng pag-alis ni Mika. Kaya ikaw ang mag-behave. Kung di magagalit talaga ako sa'yo. Muli nitong tinampal ang braso ng lalaki. She silently revealed at the two. Time didn't change the way the mother and the son bantered with each other. Pakaramdam tuloy niya ay hindi siya nawala ng 5 taon. Ma, may surprise sa'yo si Mika. Kapag kadaka ay seryosong sinabi ni Maki sa ina. Bigla siyang nakadama ng kaba. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa ginang ang matagal niyang inilihim. Sa mga ganitong pagkakataon ay pinagsisisihan niya ang ginawa niya. Ano iyan, Mika? The older woman turned to her. Lalo siyang hindi makapagsalita. At that moment ay patakbong pumasok sa loob ng bahay si JC with a huge ball in his arms. Mabilis na tumungo ito kay Maki at kinarga naman ito ang bata. Ma, meet JC. Proud na pakilala nito sa anak bago nito tanggalin ang suot na shades ng paslit. Mika did not miss the astonished gasps from Mommy Moni. Mabilis na kinuha ng matanda ang batang lalaki mula sa ama nito at niyakap ng mahigpit. Pinaulanan pa nito ng maraming halik sa pisngi ang apo.
Lola, I can't breathe. Mahinang pigil ni JC sa matanda. Lola? Tinawag niya akong Lola? Bumaling ito sa kanila. There was happiness in her eyes that touched Mika. JC, iho, kilala mo ako? Malambing na tugon nito sa batang yakap-yakap. Yes, I do. Daddy said that you're my Lola Moni. Nice to meet you, Apo. Masayang balik ng bata dito. Muli ay pinaulanan ito ng halik mula sa abuela. Mama Moni, lumapit si Mika sa biyanan. Subalit bago pa siya nakapagsalita ay kinulong din siya nito ng yakap. Iha, napakagandang sorpresa nito. Hindi ko alam kung bakit mo inilihim ang bagay na ito sa amin. Pero ang mahalaga ay nandito na kayo. Kayo ng apo ko. Ninulok na lamang niya ang dapat na paliwanag. The woman was really heaven sent. Ilang sandali silang sa ganoong posisyon bago ito na mismo ang kumalas sa yakap. Okay. Dahil matagal kami hindi nagkasama ng apo ko, akin na muna siya. Walang sasabat. Come to Lola, JC. At parang alagang aso na dinala ni Mama Moni ang paslit sa kusina. Naiwan silang dalawa ni Maki sa sala. Kahit papaano ay narilib siya sa mainit na pagtanggap ng mother-in-law sa kanyang anak. Tahimik na umakyat silang mag-asawa sa gilid ng lalaki. The room no doubt belonged to a man. Walang mababakas na kahit anong pagka-feminine ang interior nito. Halos lahat ng gamit ay nababagay sa dark blue color ng mga dingding. Sa gitna ng silid ay may isang king-size bed. Mika gazed under around the bed and stopped at the closed door of the extension room. Dadalhin ko na ba ang mga gamit mo sa kwarto? Maki asked her. Mataman siyang pinagmasdan nito at nakadama siya ng pagkasiwa. Sige, thanks. Paiwas niyang sagot bago tumuloy sa loob ng kabilang silid. Habang ipinapasok nito roon ang kanyang gamit ay wala sa loob na napalapit siya sa kama nito. Hindi niya balak humiga subalit nang lumapat ang kanyang likod sa malambot na kutsyon, nakaramdam siya ng malakas na hatak ng antok. Nakatulog siya ng tuluyan sa kama ng asawa. May gusto ka pa bang naputol ang sana ay tatanong ni Maki sa babae nang madat na niya ito sa labas ng extension room. Dahan-dahan niyang nilapitan ang natutulog na si Mika. Para magnetong hindi niya may alis ang tingin sa nahihimbing na figura nito sa kama. She was sprawled on the bed carelessly. Halatang hindi nito sinadya ang makatulog doon. Naupo siya sa paanan ng kama at patuloy na pinagmasdan ang natutulog na asawa. Her face was a bit flushed from fatigue. Ang maikling buhok nito ay natatakpan ng kalahating bahagi ng mukha nito. Maingat niyang iniipit sa likod ng tainga nito ang mga naligaw na hibla. Napansin din niya ang pantay na paghinga nito. Her lips were also partially opened. Her sweet tempting lips, tukso ng kanyang utak. Napailig na lamang siya sa isiping iyon. Pagkatapos ng halik na pinagsaluhan nila sa bahay ni Daddy Joe, ay hindi na magawang kalimutan ni Maki ang pangyayari. The memory was already etched in her mind. Hindi niya alam kung paano nagawang gisingin ng asawa ang kanyang libido sa simpleng halik na iyon. He couldn't remember her doing that 5 years ago. That's because she has changed into a woman. Nagbago na siya, Maki. The idea both saddened and cheered him. Nasiyahan siya dahil hindi nagaanong appetite si Mika. Hindi na rin ito conservative at mahina ang loob ng babaeng nakilala niya noon. Subalit nalulungkot din siya dahil alam niya kaya ito nagbago ay dahil sa sinasabi nitong lalaki, dahil kay Patricio. The idea of her entertaining other guys really bothered him. Parang gusto niyang sakalin ng babae sa isiping iyon. Jealous much? Napailing siya sa bulong ng utak. He couldn't be jealous, right? Bigla na narinig niya ang nagsalita ang asawa. Hindi niya maintindihan kung anong sinasabi nito, kaya curious niyang inilapit ang tainga sa bibig nito. Isang magaang halik ang ginawad niya sa bahagyang nakaawang ng mga labi nito at kinamutan ito. Lumabas sa mga siya sa silid at tinungo ang hagdanan.
Isang malapad na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Maki. Mika was sleep-talking at ang sinabi nito ang mga sandaling iyon ay hindi niya malilimutan. Tell me something I don't know, untag ni Maki sa kanya. Sinulyapan lang ito ni Mika. Kasalukuyan siyang gumuguhit. Nasa terrace sila ng bahay nito. From their vantage point ay kitang-kita niya ang anak at si Mama Moni na naglalaro ng bola sa ibaba. Ang mga ito ang subject niya. What? Wala sa loob na bigkas niya, nakafocus pa rin siya sa ginagawa. What does JC stand for? John Christopher, matipid niyang tugon. She was almost finished with the sketch. Ilang sandaling natahimik ang lalaki. The silence prompted her to glance at his direction. Nagulat pa siya nang makitang seryosong pinagmasdan siya nito. Thank you. I appreciate it. His sincerity made her speechless for a second. Na makabawi ay nagtanong siya, para saan? Salamat at kahit papaano ay sinunod mo sa akin ang pangalan ni JC. Muli ay natahimik siya. Ganun ba talaga siya ka-obvious? She didn't want a reminder of Maki and her son kahit pa sa pangalan nito. Subalit nang pinanganak niya si JC at makitang splitting image sa ama, ay hindi niya napigilan ang sarili na isunod ang pangalan nito sa anak. You're welcome, aniya kapag kadaka. Nang tumango ito ay binalik na niya ang atensyon sa ginagawa. She was starting to throw with charcoal now. Pwede ba ulit magtanong? Makalipas ang ilang saglit ay bungad muli ng lalaki. Sure, she answered him. Bakit palaging nagsusuot ng shades si JC? Is there something wrong with him? The concern in his voice made her look at him again. Napabuntong hininga siya bago ito sagutin. There's nothing wrong with him, Maki. He's such a perfect kid. Hindi ko lang gustong masaktan ulit siya. Bigla ang lungkot na lumukob sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Her crossed at the distance between them. Tinabihan siya nito malapit sa railings ng Teresa. Pareho na silang nakatingin sa maglolang naglalaro sa ibaba. Back in the States, nakatira kami sa community ng mga Filipino doon. Masaya naman kasi puro Pinoy din ang mga nakatira doon. Hindi ako nahirapang mag-adjust. Kaso nga lang, nahirapan si JC. Palibasa puro banta ang kalaro, siya lang ang naiiba sa kanila. Minsan narinig kong tinutokso siya ng mga bata na alien at abnormal because of his eyes. Umiyak siya ng gabing iyon. I don't want to see him like that again. Ako ang sobrang nasasaktan. Ibinaba ni Maki ang hawak na charcoal pencil at bumaling sa katabing lalaki. He was regarding her softly. I understand. I have the same eyes, Mika. He just smiled at her knowingly. Kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam niya. Was it hard? Pag-iba nito sa usapan. Ang alin? Tanong niya. Bahagyang nalilito. Giving birth to JC. Matipid na sagot nito. Ilang sandali siyang natahimik dahil doon. Hindi niya alam kung ano ang tamang salitang dapat sabihin dito. Kung hindi mo gustong sagutin, ayos lang. Kapag kadaka ay sinabi nito. Napakagatlabi siya. Inalala ang araw na isinilang niya ang sanggol na si JC. It hurts like hell, she said and wrinkled her nose. She saw him wince at her answer. I'm sorry, I was not there. Nagpakumbabang saad nito. Tapos na yon. Ngumiti siya rito. Tama ka, but still, anito na malungkot pa rin sa tinig. Ganito na lang, bumawi ka na lang kay JC para mawala ang pagkakonsensya mo. Mika almost bit her tongue. Munti ka na niyang masabing bumawi ka na lang sa amin. Hindi niya alam kung saan nagmula ang isipin iyon. Tumango ito bilang pagsang-ayon. Katahimikan ang naghari sa kanila kapag kadaka. Pinagpatuloy ni Mika ang ginagawang portrait ng maglola. I almost forget. Muli na ay untag nito. Ano naman? A slight irritation marred her smooth forehead. Hindi niya gusto ang nararamdamang comfort habang nakipagkwentuhan sa lalaki. She was supposed to be civil with him. Hindi niya gustong maging at ease dito. Telling him everything she feels as if they were old friends. Nagsasalita ka habang tulog. Nakangising tuyo nito. Hindi totoo yan. Defensive niyang sagot.
She darted a menacing look at him. "But you do!" Preskong tugon nito. Sumandal ito sa railings ng Teresa at tinitigan siya. She felt the familiar uneasiness in the way he looked at her. Hindi niya magawang mag-concentrate sa ginagawang portrait. "Kung talaga nagsasalita ako ng tulog, would you mind telling me kung anong sinabi ko?" Hamon niya. "Gusto mo ba talagang malaman kung anong sinabi mo?" Nakakaloko pa rin ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Nagulat pa siya nang biglang kumilos si Maki at ikinulong siya sa kanyang kinauupuan sa pamamagitan ng malalapad nitong braso. She felt suddenly vulnerable. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ng katawan na ginawa ng asawa. Even the reaction of her heartbeat. Anong sabi ko? Napautal siya sa pagsasalita dahil sa kawalan ng sasabihin at sa lapit ng katawan nila sa isa't isa. "Maki, I want you." Anas nito sa punong tenga niya. He was so close to her and she could hear her own drumming heartbeat. Napapikit siya sa pag-aakalang hahalikan siya nito. 2 more seconds passed, subalit wala pa ring labi ang dumadampi sa kanya. When she finally opened her eyes, she saw him regarding her with a wide smile. "Totoo ba? Do you really want me?" He was still hovering above her. Inis at namumulang hinawi niya ang mga braso nito bago tumayo sa kinauupuan. Nagmamadaling pumasok siya sa loob ng bahay. Behind her back, she could hear him calling to her. "You still owe me an answer, woman. Like it or not, you'll give me one." Anito. Narinig pa rin niya ang malutong na halakhak nito kahit na isara na niya ang pinto. Sinaway niya ang takbo ng isip. Hindi siya nagpapadala sa mga panunukso at pambubuyo ng asawa. Hindi niya papayagan ang sariling muling mahulog dito. Hinding-hindi.